Ito na ang pinakabagong haircut tutorial na tinatawag na high and mid fade combination. So panoorin nyo mga katropa mula umpisa hanggang matapos po para makuhanan po ninyo ng ideal. So ito na, umpisahan ko na mga katropa para sa ating unang procedure. Ang una kong gawin ay lagyan po natin ng pattern kung saan doon may kita at magsisimula ang ating fade. So ito na po, parang lilinyahan lang natin paikot mula dito sa kaliwa papunta doon sa kanan. So yan po, ibang procedure na naman ito sa fade, kumbaga. Ayan, gamit ang ating matalas na detailer para sa paggawa ng pattern. Ayan, napaikot natin ngayon yung linya, yung pattern natin. Pagkatapos, gumamit tayo ng mini clipper para tanggalin yung buhok na yan sa banda sa baba. Ayan. Ayan po. Hindi, pumuti na siya, na zero na yan siya. So yung iba, ang ginagawa nila dyan pagkatapos tanggalin yung mahabang buhok sa baba ay ginagamitan kagad nila ng pinali shaver para makinis. Pero sa akin, pwede naman siguro yung ganon, iba-iba kasi yung procedure. Yung sa akin kasi ay hindi ko pa yan gagamitan ng pinali shaver, kundi ipiplain ko muna yung blending nya. So, at ang sumunod, pagkatapos natin tanggalin yung buhok, unang guard na ating gagamitin ay 1.5 guard close blade. Paikot ng po yan. Ayan. Sundan lang po natin yung linya. Yan po yung guard 1.5 close blade. At ang sumunod ay guard number 1 sa baba ng dinaanan ng 1.5 guard. Ayan. Guard number 1 close blade. Yan po, yan siya. So unti-unti po mapanipis yan at mawawala na yung linya. Yan, paikot lang po. So madali lang mga katropa kung paano kunin, patayin yung linya na yan. Siyempre, kailangan matalas ang blade. Ayan po. So, napaikot natin yung guard number 1, close blade. Siyempre, laging pagpagan para matanggal yung mga buhok at hindi mangate yung ating customer. At ang sumunod na guard ay guard 0.5 close blade. So ito na, with combination natin, walang guard. Adjust mo yung blade ng sagad at sa gitna at ipantay mo para yung blending natin at mawala ngayon yung linya. So nakikita natin ngayon, napatay na natin yung linya. Ayan. So ulitin ko po 0.5 guard close blade with combination, no guard, adjust ang blade, sagad, sa gitna at pantay. So paikot lang po yung ganong proseso. Ayan. So nakikita nyo nawala na yung linya. Dahil doon sa combination na yon, walang guard, sagad ang blade, sa gitna at pantay. Ayan po. So ulitin ko mula simula ha. Guard 1.5 close blade. At ang sumunod, guard number 1 close blade. At ang pangatlo ay guard 0.5 close blade with combination, no guard. Isagad mo yung blade, adjust mo ng sagad at i-adjust mo sa gitna at i-adjust mo ng pantay para
makuha at mawala ang yung linya. Ayan. So, yan, kasalukuyan na yan. Yan yung combination na ating ginagawa ngayon. Pinapatay na yung linya na napaikot natin kanina. So, yan po. So, maganda na po ang blending niya ngayon. Ayan. Ulit-ulitin natin para mawala yung mga mengitim-ngitim. Kasi yung shape ng ulo niya ay may palalim, may palutaw, ganyan. Kaya matinding haguran ng ating blade para mawala nga lang yung mangitim-itim na buhok. So, yan po. So, natapos natin ngayon. Napaikot natin yung prosesyong pang combination. So, pagpagan natin ngayon. Ayan. So, nakikita natin na maganda na yung namuti na yung kanyang fade. So, hindi pa po naahit pero plain na siya. So, ayan po. Pagkatapos, ang sumunod na ating gagawin ay trimming na po tayo ngayon sa taas ng dinaanan ng 1.5 guard para matanggal na yung mga nakausling buhok at mawala na yung kanto. Ayan, paikot lang po yan. So, iba-iba po ang proseso ko sa pagpipid. Diba sa mga ibang procedure ko ay una ay guard number 2, pero dito ang una kong guard na ginamit ay guard 1.5. So, magkaiba po talaga. So, ayan, ito na. Tuloy-tuloy na lang po tayo sa pagtitrim para mawala na yung kanto. Ayan. So, unti-unti nang gumaganda at napiplay ng kanyang high and mid fade combination. Kung hindi nyo na itatanong kung anong ibig sabihin ng high and mid fade combination, ito ay madali lang po, itatagalog lang po natin. Ang ibig sabihin nun, mataas at tamang-tama lang pinaghalo ang dalawang high and mid na fade. Kupas kinis, kumbaga. Pinaghalo ko yung magitna at mataas. Kupas kinis, yun po yun siya. Pinag-combine yung dalawang fade, yung high and mid fade. Ayan, hindi mo siya matawag na high, hindi mo matawag siya mid, kundi pagsamahin mo yung dalawa, high and mid fade, dahil yung fade niya ay parang na mid fade at parang na high fade. Kaya ang tawag dyan ay high and mid fade combination. Yun po siya kung bakit ko ipinangalan sa gupit niya ay high and mid fade combination. So, ito na. Ang sunod natin gagawin ay bigyan natin ng shape line ayon sa kanyang noo. Kung paano natin ibabagay ngayon yung shape line niya sa noo. So, wala na po siyang linya dahil ayaw niya. Ayan. Bigyan natin ng patilya papatay sa kanyang fade. Curve patilya. Ayan. Lagi po naka-curve yan para maangas siya, matulis yung maganda yung pagka-curve. Maangas siya. Kaya kung diretso lang pababa, ayan, parang tatamaan ng bagyo dahil flat lang siya eh. Pero kung naka-curve, diretso lang yung hangin, kumbaga. Ayan, i-detail natin ngayon yung kanyang fade para sa pag-ahit mamaya ay hindi na mahirapan. So, ayan po. Ikot lang yan, paikot lang. Ayan, 'di ba? Sobrang nipis ng talim ng ating detailer ay akaanin mo'y naahit na.
So ganyan, bigyan natin ng shape line dito sa right side para makumpleto ang kanyang shape line. At ipapantay lang natin yan para dagdag angas yun. So mula doon sa kabila, ganun din dito sa bandang kanan, ang curve patilya niya papatay sa kanyang fade. So ayan po, napaikot natin lahat. So kung ano man ang nakikita nyo na dapat kunin, ay kunin na para isahan na lang. Kaya so konting ayos-ayos lang, konting pantay lang. So ayan po, pagpagan natin para mawala na rin yung mga buhok na naputol, para iwas kati-kati na rin ang ating customer. So gumamit po tayo ng tubig para sa ating pag-ahit. Tandaan po lagi na lagi pong gawin na gumamit ng bagong blade para matalas po at hindi masasaktan ng ating customer. Ayan. Dito po ko magsisimula mag-ahit sa bandang kaliwa sa kanyang noo. Pababa na yan, paikot. So ayan. So itong pag-ahit ko ay dagdag technique na rin to na inyong makuha kung gusto nyong gayahin. Ayan. Sinishare ko lang po ang aking kaalaman sa paggugupit. Ito po ay hindi contest kundi tutorial po ito. Iba po pag sa contest. So gusto ko rin sumali sa contest pero hindi naman sa paghahangad. Ang gusto kong contest ay yung mga foreigner ang magja-judge, kumbaga, para excite ako sumali. Pero habang dito pa sa atin tayo lang ang magki-create, na hindi pa siguro ako sasali dahil yun po ang nasa isip ko. So ayan, hagurin na natin ng laba yung buhok banda sa baba na zero niyan pero ahitin pa rin natin. Ayan, ganyan po ang aking proseso sa pag-blending, pag-fade, pag-ahit sa kanyang fade. So bukod sa maputi pa siya ay mas lalo pang kuminis ngayon dahil sa kanyang gupit. Ayan, sundan lang po natin yung ating pattern para hindi na po maligaw at hindi na po madamage ang kanyang gupit o buhok. Ayan, salungatin para malinis. So nakikita nyo naman sa mga picture, lalo na dito sa video ito na haircut tutorial, ay nakikita nyo talaga na pulido. So ano pa ang pag-aalinlangan nyo para manood, para matuto, para sa inyo mga beginner, ganyan, or barbero na rin pero hindi pa gaano marunong sa bait, ay dapat panoorin nyo po mga katropa dahil ito ay nagbibigay kaalaman. Kumbaga sa nauna ako natuto sa inyo at kayo ay nag-uumpisa pa lang. Kaya ako po ay nagtuturo para sa inyo, para matulungan kayo at masuportahan din ang aking YouTube channel. Mga katropa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. Lagi pong may bagong upload, kaya asahan niyo po na hindi masasayang yung subscribe. Ayan, so natapos natin gamitan ng Singpa shaver, mas lalo pang kuminis. Ayan, ginamitan natin ng detailer para yung mga konting linya galing sa pag-ahit ay mapapatay ngayon ng detailer. Ayan, ganyan po mag-fade na parang glass fade kumbaga kung tawagin. Maganda yung pagkasunod-sunod ng buhok. Itong ulo niya bandang likod, yan ang problema sa mga ulo ng Pinoy. May malalim, may pabukol,
Kaya ang nakikita natin may mamumuo na buhok. Hindi po natin pwedeng kalkalin yon dahil mawawala po siya sa shape or size ng buhok. May ginagawa dyan na konting trim or hagod para mabawas-bawasan konti yung pagkabuo ng buhok doon sa malalim na parte ng kanyang ulo. Kasi ang ating shape na ulo hindi kagaya sa ibang bansa na naka-oblong. Tayo minsan naka-square ang mga ulo natin or pabilog or kung ano-ano, may malalim, may pabukol. Kaya pagdating sa gupitan sa ped ay talagang dapat marunong ang barbero para maibagay ang kanyang gupit. So yan po. Natanong ko na kanina yan kung babawasan. Tapos sinulit pa niya na babawasan daw ko ang taas. Pero tapos na yan kanina. Nag-usap na kami na bawasan ng taas. So inulit niya. Kaya niya hinawakan. So ang pagtitrim ko ngayon ay ito'y tinatawag na barber trimming. Kumbaga suklay at saka gunting lamang. Hindi na po tayo nag-clip dito dahil maiksi lang yung buhok at kaya naman sa gunting gunting at suklay lang ang pagtitrim. Kaya yung mga naka-usling buhok ay dapat nating kunin. Sa pagtitrim sa taas, sa top hair niya ay depende rin po yun kung anong klaseng buhok, kung paano natin ititrim yan. Yan, ganyan mag-trim ang barber na marunong bumagay sa gupit. Hindi po yung tira ng tira para madali matapos ito. Bawat tira ay pinag-aaralan at mayroon siyang sukat kumbaga. Ayan, 'di ba? Pagmasdan nyo maigi kung paano ko pinuputol yung buhok na yan, kung paano ko tinitrim para mamaya, kasi ito ang top hair niya ay natural lang, wala tayong ilalagay na Play-Doh dahil ayaw niya. So tubig na lang. Diba? So sabay plansa na rin habang nagtitrim tayo sa taas ay paikot ay sabay na natin yung pagplansa para unti-unti na yang matatapos. So ayan, nasa bandang kanan na tayo. So ganyan po ako mag-trim ng mga simple lang na trim na pagkatapos talagang hindi matatawarang gawa kumbaga. Ayan. Kasi meron tayong pagtitrim na meron tayong kinukuha kung paano nakausli ang buhok. Kung yan ay bibigyan na natin siya ng anggulo. So yun po ang purpose ng aking pagtitrim na yan. Hindi yung putol ng putol pagkatapos pangit ang kalalabasan. Yan po ay kaya ganyan ng style ko dahil may purpose po ako na nakikita kung paano hihawi sa bandang kanan ang kanyang buhok ay maganda po siya tingnan. Yan po yung uri at ganyan ang trimming ko dahil yun po ang sadya ko kung paano iusli ang kanyang buhok na maganda tignan at walang labis, walang kulang kumbaga. So ayan, yung dapat linisin, gupitin ay gupitin para mas lalo pang malinis at gaganda ang kanyang gupit. Ayan. So ganyan po ang paggugupit. Kung kinakailangan gawin ay gawin para sa ikagaganda ng kanyang gupit. Ayan po. So mahirap po wala tayong cameraman dahil isang anggulo lang yung camera. Pero sana pagtiyagaan nyo mga katropa, take advantage lang po kayo para mapanood at magkaroon tayo ng ideal mula sa aking haircut tutorial. Ayan. So paganda ng paganda. Itong mga ginagawa ko ay finishing touch na lang to, tsaka trimming. So sana mga katropa
panoorin nyo po, konti na lang matatapos na yan. At sana po huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YTC at pindutin din po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video upload ko. At i-like nyo rin po ang itong video na to or ang bawat mapapanood yung video sa aking channel. Ako po ay nag-iiwan ng maraming salamat sa inyo mga katropa.